Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ng Ang Pangarap Kong Panabong. 21 tagpo. Pakinggan natin. Bigla akong binalot ng kaba nung mga tagpong yun. Bago pa lamang kaming pumasok sa sabungang ito, ay nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Nasundan pang lalo yun sa mga sinabi ni Aping. At lahat ng iyon ay nagkakatugma-tugma na. Si Magnong Kaliskis. Siya ang dahilan ng aking matinding kaba. Siya ang dahilan ng aking nararamdamang pagkaligalig. Nang maya-maya pa'y narinig ko ang napakalakas na halakhak ni Kuya. Yan na nga bang sinasabi ko? At sabay tapik na ito kay Aping. Sabi ko sa'yo, Kuya Andoy, hindi natatalo yan si Magnong Kaliskis. Diyan lang tayo tataya. Tugon pa ni Aping. Tama ka talaga, Aping. At naririyan pa talaga si Magnong Kaliskis. Nabihayaan patuloy tayo ng dagdag na pera. Sambit pa ng aking mga pinsan. Tuwang-tuwa ang mga ito sa kanilang napanalunan nang tumaya pala sa manok ni Magno. Nang magsalita naman si Celso. O Estong, bakit parang namumutla ka? May masama ka bang nararamdaman? Tanong ng pinsan ko. Wala. Wala yun. Tugon ko na lamang. Kung iniisip mo na makakatapat natin si Magnong Kaliskis, wag mo nang isipin yun. Suntok sa buwan yun. Sa dami ba naman na maglalaban eh. Malabong mangyari yun. At isa pa, nailaban na niya ang manok niya. Baka wala nang ilalaban yan. Dagdag pa ni Celso. Napatingin na lamang ako kay Celso at bahagyang napangiti. Tama si Celso. Napakadaming nagpapalista at nais lumaban. Talagang suntok sa buwan ang inisip ko. Baka masyado lamang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Sambit ko na lamang sa aking sarili. Nang mayapay nagsalita naman si Mang Anakleto. Biruin mo. Hindi pa lumalaban yun si Estong. Panalo na agad tayo. Mukhang maswerte ang araw na ito sa atin. Banggit pa ni Mang Anakleto. Mang Anakleto, tumaya rin ho pala kayo? Tanong naman ni Celso. Oo naman. Katunayan nga niyan eh. Parang ang nagbalik ang kabataan ko nang makita ko si Magnong Kaliskis. Yun nga lamang eh. Nakakapagtaka talaga. Napakatagal ng panahon nang lumipas pero parang hindi man lamang siya tumanda. Sambit pa ni Mang Anakleto. Nang bigla namang nagsalita si Aping. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayaw niyong maniwala sa akin. Hindi ba totoo ang aking sinasabi? May taglay na agimat yan si Magnong Kaliskis. At ang taglay niya, marahil isa sa dahilan bakit ganyan pa din siya kalakas at ganun kabata tingnan. Dagdag pa ni Aping. Ngunit ang aming pinag-uusapan ay muling natabunan ng mga sigawan sa paligid. Mukhang panibagong laban ang magsisimula. At ang isa na natanaw namin sa loob ng rueda ay si Mang Ponseng.
Kilalang sabongero si Mang Ponsing at kung minsan ay nakadayo na rin sa aming lugar. At siya rin ang nakita ko na binati ni Mang Anakleto sa sabong ito. Magagaling ang mga panabong niyan ni Mang Ponsing. Mukhang diyan ako tataya sa susunod na laban. Garantisado ang mga manok niyan eh. Sambit ng ibang meron. Tama. Nakataya na rin ako dati sa manok niya ni Mang Ponsing. Lamang talaga sa panalo yan. Dagdag pa ng iba. Kung kaya't ang mga pinsan ko ay nagsipagbulungan. Mukhang magandang tumaya sa manok ni Mang Ponsing ha. Sambit ng iba kong mga pinsan. Habang nasa ruweda naman, ay bit-bit ni Mang Ponsing ang isang mayahin. Ngunit makalipas lamang ng ilang sandali, ay aksidenteng nailipat ko ang aking tingin sa magiging kalaban ni Mang Ponsing. Pagkatingin ko, ay naroroon si Magnong Kaliskis. At mukhang manok na naman niyang lalaban. Pagkakita ko kay Magnong Kaliskis, ay agad-agad na nagbago ang ihip ng mga pinsan ko. Biglang nagsipagpanigan na sa kabilang manok. Kabi-kabilaan na muli ang mga pinsan ko. Maging si Celso ay pumusta na. Kanya-kanyang kaway sa mga Kristo. Pusta rito, pusta ron. At kung kanina sa unang laban ni Magno, ay nasa kalahati lamang ng mga pinsan ko ang tumaya. Ngayon ay halos lahat na sila. Maliban lamang sa akin. Saan kayo tataya niyan? Tanong ko. Kanino pa? Di kay Magnong Kaliskis. Ikaw din! Tumaya ka na! Habang hindi pa nagsisimula. Sambit pa ni Aping. Ako naman nakatingin sa ruweda. Ang bit-bit na panabong ni Magnong Kaliskis ay isang dalusapi na isa ring pulang manok. Napaisip ako na meron pa palang dalang panabong si Magno. Nung marinig ko ang sinasabi ng aking mga pinsan, naririyan pala si Magno. Lalaro ulit eh. Kaya lang parang ibang pangalan ang nabanggit kanina. Pero narariyan siya. Sambit ng iba kong mga pinsan. Iba ka sa kaibigan niya. Tapos siya ang nagtari. Dagdag pa nila Celso. Oo, maaari. Sapagkat kanina nung lumaban ng manok ni Magno, ay naririyan din yan yung mga kasama niya sa kanilang panig. Na nakikita ko. Tugon pa ng mga pinsan. Ewan ko. Basta kung asan si Magnong Kaliskis, doon din ako. Tugon naman ni Aping. Paano yan, Aping? Nakataya ka na kay Mang Ponsing ha? Tanong ni Celso. Di tataya ulit. Para kay Magnong Kaliskis naman. O ito. Dinoble ko ang perang yan. Ikaw nga magpusta. At ipusta mo sa manok ni Magnong Kaliskis. Utos pa ni Aping kay Celso. Ang ingay ng paligid. Hindi magkandamayaw ang mga tao. Kapwa mahuhusay ang mga manok ni Mang Ponsing, subalit ang makakalaban niya ay usap-usapang may taglay na anting sa sabong. Hati ang opinyon ng mga pumupusta sapagkat kilala din sa lugar na ito si Mang Ponsing. Ilang sandali pa'y naghudyat na ng pagsisimula ng laban. Ibinitaw na ni Mang Ponsing ang mayahin. Pagkalapag pa lamang nito, ay iba't ibang uri ng reaksyon ng aming naririnig mula sa mga meron. Sapagkat napakaganda talaga ng panabong na ito. Napakatikas ng tindig.
Walang kaduda-dudang napakaganda ng pagpapakondisyon dito. Sa kabilang banda naman, ay naibitaw na rin ang dalusapi. Maganda din ang panabong na yun. Yun nga lamang, ay hindi ito ganun katikas kumpara sa mayahin. At saka, mukhang hindi ganun kaganda ang kondisyon. Yun nga lamang, ay naroon si Magnong Kaliskis. Mukhang dito ay muling masusubukan kung matindi nga talaga ang taglay ni Magno. Sa isip-isip ko. Subalit habang nanunood sa maglalaban, bit-bit ko si Bagsik. At kagaya kanina, ay muling pumasag-pasag si Bagsik at parang nais ko mawala. Hindi ko alam kung anong meron, subalit ganyan na ganyan din ang nangyari nung nasa ruweda kanina si Magnong Kaliskis. Habang nasa ruweda, ay maingat ang mayahe habang naglalakad-lakad ito ng paunti-unti patungo sa gitna. Subalit nananatiling nakasipat sa kanyang kalaban. Ang dalusapi naman ay wala pa man ng laban. Parang nahihirapan ng maglakad. Dahil doon ay naglikha ito ng hiyawan mula sa mga meron. Nang walang ano-ano, biglang sumugod ang dalusapi. At sa isang iglap, biglang umayos ang tindig nito. Ngunit hindi naman nagpahuli ang mayahin. At agad tinapatan ang dalusapi. Nang magkaharap ang dalawang panabong, ay kagad nagpakawala ng palo ang mayahin. Sa bilis ng palo ay hindi na nakaangat pang dalusapi. At mukhang nakapagpatama agad ang mayahin. Sa pulang kalaban, dikit ang palo. Kitang-kitang napatras ang dalusapi. Subalit agad naman itong nakatindig ulit. At nang makatayo ng maayos, ay puporma ng susugod ang panabong. Subalit masyadong alisto at agresibo ang mayahin. At agad dinikitan ng dalusapi. At saka muling nagpakawala ng palo. Halos bumaliktad ang dalusapi sa napakagandang palo na yun. Hiyawan ng mga meron. Umaalingaw-ngaw ang sigawan. Samot-saring hiyaw ang nangingibabaw. At ang karamihan ay mula sa mga pumusta sa mayahin. Mababa lamang ang inaangat ng mayahin. Subalit, sigurado ang patama. Halos hindi naman na makatayo ng tuwid ang dalusapi. Talagang tumaob ito sa tindi ng palo. Binabantayan ng sentensyador kung eksena na ba siya o hindi pa. Tila nag-aalangan ito. Nagpupumilit na makatayo ang dalusapi. Bagamat hirap, ay talagang kitang-kita naman ang tapang nito. Hindi umayaw. Subalit hindi pa nakakatayo ng maayos ang dalusapi, ay kagad nang sumugod ang mayahin at kinapitan sa bandang uluhan ng dalusapi. At saka pinupog ng palo. Bagsak ang dalusapi. Nagsisipaglundagan na ang mga kasama ni Mang Ponsing. At mukhang naaamoy na ang napipintong panalo. Matatalo na si Magnong Kaliskis! Matatalo na! Sigaw pa ng ibang meron. Biglang napatakbo ang sentensyador sa bandang gitna at akmang dadamputin ang dalusapi.
nang biglang pumasagpasag ang dalusapi at mahimalang nakatayo muli. Sigawan muli ang mga meron sa paligid. Tuloy muli ang laban. Ngunit hindi pa nakakabawi ng husto ang dalusapi at hindi pa nakakatayo ng husto nang muling lumapit ang mayahin at muling kinapitan ng dalusapi sa gawing batok at saka kinikig ng kinikig. Halos kumawala ang mga ngalangala ng mga kasama ni Mang Ponseng dala ng labis-labis na pagsigaw. Samantalang ang mga pinsan ko naman ay mukhang Biyernes Santo na ang muka. Lalo na si Aping, na parang pinanawan na ng ulirat, dala ng labis na pagkabigla sa laki ng itinaya at hindi makapaniwala na nakagulapay sa gitna ng ruweda ang tinayaan niyang panabong at mukhang hindi nagagalaw. Maging ang iba ko pang mga pinsan, biglang nagsipag-urungan ng mga dila at hindi makapaglika ni kahit na anong tunog, dala ng sobrang pagkabigla na at pagkabalisa. Talo na ang dalusapi! Talo na! Sigaw pa ng mga meron. Dadamputin na ng sentensyador ang dalusapi nang bigla itong pumasag at tila nagkikisay-kisay pa nang bigla itong makabangon muli. Sigawan muli ang mga meron at tila sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga pinsan ko, dahilan upang animoy may electric fan sa aming pwesto. Bigla namang napatras ang sentensyador dahil kamuntika nang maabot ng tari ng dalusapi ang kanyang kamay. Ilang sandali pa ay nakatayo na talaga mula sa pagkakabulagta ang dalusapi at mahimalang nakatayo muli ito sa kanyang mga paa. Subalit kitang-kitang hindi na pantay ang tindig nito. Nakatagilid na. Agad ay lumapit ang mayahin at muling kinapitan ng dalusapi at saka muling pinalo. Bagsak muli ang dalusapi nang biglang sumikat ang dalusapi. Nakasikan pa ang pang may tari at biglang dikitang pa na tumama sa katawan ng mayahin. Napadapa ang mayahin matapos ang salpukang yun. Halos magiba ang sabungan sa sigawan nang matapos ang pangyayaring yun. Halos lumawa naman ang lalamunan nila Aping kakasigaw. Agad din namang nakatayo ang mayahin. Subalit imbis na lumapit, ay lumayo ito mula sa dalusapi at unti-unting napaupo sa gitna ng ruweda. Walang humpay na talo na ng pinagagawa ng mga pinsan ko at ng iba pang mga meron. Tuwang-tuwa sa kaganapan. Umikse ng muli ang sentensyador at dinampot na ang dalawang panabong. Nang pagtapatin, tumuka ang mayahin. Kung kaya't ipinaglayo agad ng sentensyador. Nang muling pagdikitin, tumuka naman ang dalusapi. At sa bawat tuka ng mga panabong na naglalaban, ay kasabay ang masigabong sigawan ng mga meron. Tuloy muli ang laban. Inilipag muli ang dalawang panabong. Pagkalapag, ay nakasugod pang muli ang bayahin. Ngunit bago makalapit,
ay nakapagpakawala ng palo ang dalusape. Bagsak ang dalawang panabong. Halos hindi na magkamdamayo sa pagsigaw ang mga meron. Nagkakagulo ng mga tao dito. Nilapitan ng sentensyador ang dalawang panabong at saka dinampot. Nang pagtapatin, tumuka ang dalusape. Talunan na ng talunan sina Apeng. Pinaghiwalay muli ang dalawang panabong. At nang muling pagtapatin, tumuka muli ang dalusape. Halos mawala na ang ulirat nila Apeng sa kakasigaw. Sinubukan pang patayuin ng mayahin. Inilapag pa ito ng sentensyador. Subalit hindi na ito nakatayo pa. Hanggang sa binilangan. Panalo ang dalusape. Wala nang pagsisidlan pa ng tuwa ang mga tumaya sa dalusape. Nagtatalsikan ang laway nila Apeng, kakasigaw. At hindi na nga maintindihan ang mga pinagsasabi sa labis na tuwa. Halos hindi naman makapaniwala si Mang Ponsing nang matalo ang kanilang panabong. Napailing na lamang ang sabongero. Wala pa ding nakakatalo kay Magnong Kaliskis. At nang tapunan ko ito ng tingin, ay tila hindi na ito nakakaramdam ng kaba o ano pa man. Hindi na rin siya nasisiyan pa. At parang pangkaraniwan lamang na bagay sa kanya. At higit sa lahat, sa kilos pa lamang niya, ay inaasahan na niya ang kalalabasan ng laban. Napakatindi ng taglay ni Magnong Kaliskis. Imposibleng mangyari ang bagay na yun kung pangkaraniwang panabong lamang. Nakailang beses nang natamaan ng tare at napakagaganda pa ng patama ng mayahin. Pero sa bandang huli, ay nakatayo pa rin ang dalusape. Pambihirang laban. Yun ang mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Nang maya-maya pa'y lumapit sa akin si Celso. Ang tindi ng mga manok ni Magnong Kaliskis, ano? Nakita mo ba? Sambit pa ni Celso. Tuwang-tuwa ang mga ito habang ibinibida pa ang kanilang panalo. Nang maya-maya pa, ay nilapitan na ako ni Mang Anakleto at Mang Lauro. Estong, maganda ka na. Tingin ko yung malapit ng isa lang sa ruweda si Bagsik. Sambit pa ni Mang Lauro. Ako naman ay nakakaramdam na ng kaba. Sa isip-isip, ay nailaban na ang mga panabong ni Magnong Kaliskis. At sa malamang, ay hindi na ang panabong niya ang aking makakalaban. Kung kaya't tumango na lamang ako bilang tugon sa mga sinabi ni Mang Lauro. Subalit habang nag-aantay ng abiso, ay tila nakaramdam ako ng kaba. Normal naman ang ganito kong pakiramdam. Yun nga lamang. Parang kakaibang aking nararamdaman. Parang matinding kaba. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At
paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainadine at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainadine. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Marlo Cornelio. Boss, shoutout po. Kay Boss Ben G 1587. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Calibo at Rojas family ng Monique ng Picuan, Nueva Ecija. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Zach Vero Boris dyan po sa may Alabel, Sarangani Province. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Christian John Boris. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Elsa, ang asawa po ni Boss Jason Omadto. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jarrell Faminiano dyan po sa may Corcuera, Romblon. Shoutout po sa inyo sa mga taga Corcuera, Romblon. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Salvador family, sina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at Ka Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa Pundisyon Santa Cruz, Angat, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo at sa mga taga San Jose del Monte. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jobert Lasartan. Boss, shoutout po. Kay Boss Igan Orgia mula po dyan sa may Tagkawayan, Quezon. Shoutout po sa mga taga Tagkawayan. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga Libutan, Mamasapano, Maguindanao, magandang araw po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainudin Tahir Boto. Boss, shoutout po. Sa mga taga Maguindanao dyan, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Boss Julius Apara. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ryan Pelaez dyan po sa may New Zealand. Maraming salamat po. Isa po sa mga silent listeners po natin. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunters Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jerry, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po.
si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, din po sa may Bucandalia, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Rowell, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Reyes. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Liay Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po sa channel. Boss J. Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita na sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po.
Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.